Bago ang lahat, luma muna. Ito yung ilang NBA star na posibleng last year na nila sa kanilang team at lumipat ng iba via free agency or via trade. Una, si Ja Morant. Nagkaroon ng rumors na to na bago pa lang yung deadline na siya ang possible sumunod ng biggest trade after Luka. Na hindi naman malabong mangyari dahil andun ang tinanggal yung head coach niyang si Taylor Jenkins at nagsimula na yung drama sa Memphis. Based doon sa mga report na yon, hindi na masaya si Ja Morant sa season niya sa Memphis. Hindi rin kasi nananalo ang Memphis kapag wala siya at kahit yung management nakikita na ang ganong sitwasyon ng Memphis. Hindi rin gusto ni Morant ang type of offense na meron si Taylor Jenkins ngayon. Kaya napipilitan pa rin si Morant na pumasok sa loob ng lane kapag wala siya, natatalo doon ng Memphis dahil wala silang option masyado sa scoring in the paint. Ang dalawang teams na tinatarget na mga kalaban ngayon ng mga teams sa first round ng playoffs ay Rockets or Memphis. Sa Rockets dahil young team sila na maituturing sa postseason at masasabing baguhan, pero technically hindi sila baguhan dahil meron silang mga veteran player. Ang pangalawa, Memphis, dahil sila ang bad team nung nakaraang pang mga buwan dahil sa offense nila. Lalo pat nagpalit sila ng coach na ang transition ng offense nila sa mga player medyo hindi ganun kahaba para maka-adjust yung ilang player din. Kapag bumagsak ang Memphis sa number 6 dahil ang transition nila ngayon pababa, ang makakatapat nila doon either Nuggets, Rockets, or Lakers. Hindi pa sure kung sino talaga magtatapat dahil matibay ang labanan sa West. Kapag nalaglag ang Memphis sa first round or malasin talaga sila dahil possible umabot pa sila ng play-ins at dun bumagsak, lalong lalakas yung Ja Morant trade sa offseason. Matapos ang pagkakatanggal ni Coach Taylor Jenkins, lumabas agad ang mga report na meron ng mga executive ang nag-aabang kay Morant sa offseason. Agad naman yung sinagot ng Memphis na managinip na lang sila at hindi nila ibibigay si Morant. Pero kalimitan, player yung nagre-request ng trade at mapipilitan ang team. Hindi bago yun dahil ang dami ng gumawang players nun. Lalo pa kung may report na may dispute yung player at management. Si Butler na nga lang bigla na lang lumabas yung issue sa Miami ay ang saya-saya pa nila nung nakaraang season. Wala namang kasing masyadong report dati na hindi masaya si Morant sa Memphis. Bigla na lang lumabas yun nung natanggal ang kanyang head coach na si Taylor Jenkins. Tinuro si Morant bilang motivator kung bakit inalis ang kanilang head coach. Merong isang team doon na gusto makita ng mga fans na maglaro dito si Ja Morant. Ito yung Bulls. Dahil siya ang pinakamalapit na player kay Derrick Rose pagdating sa style. Saka yung Bulls, isa sa bigger market team na kailangan nila ng star player na katulad ni Morant. Mas magkakaroon kasi ng interest yung ibang mga fans kung dun siya mapupunta. Sa other side naman nun, kung titingnan ng pattern sa NBA, kapag mayroong isang head coach ang natanggal at may isang player na tinitingnan na matitrade, laging iko-connect ang player na yon na laging siyang dahilan kung bakit tinanggal yung coach. Sa status kasi ni Morant, nagulat pa siya na tinanggal si Taylor Jenkins. Pero agad namang kinabit sa kanya yung issue na siya ang dahilan. Kung matitiis yun ni Morant at kung merong pang lalalang issue sa Memphis. Ang problema nga lang ng mga hype man, smaller market team ang Memphis at parang hindi ganun ka-interest yung mga fans kahit pa sabihin si Ja Morant ang dahilan kung bakit natanggal si Taylor Jenkins. So dati naman, sinabi kong magtitiwala pa ako sa Suns kaysa Kings na makakapasok kahit play-ins dahil yung mismong player wala nang tiwala sa sarili niyang team, si Domantas Sabonis. Naguguluhan na siya sa direksyon na ginagawa ng Sacramento. 2025, papasok pa lang ng playoffs, inaabangan na agad si Domantas sa 2026 trade deadline. Ayon yun sa report ni Brett Siegel. Advance agad mag-isip, possible 3 straight season na si Sabonis ang maging leader sa rebounds. Nasa 63 games pa lang kasi siya ngayon, kulang pa ng 2. Isa din siya sa best player na hindi nakasali sa All-Star. Possible din kapag na-meet niya yung 65 games, All-NBA team selection ang makuha ni Sabonis. Dahil maraming player ang hindi nakamit ng requirements. Going 29 pa lang si Sabonis, siya din yung major addition ng Sacramento kaya sila nakapasok ng playoffs noong 2023 season. After din ng playoff run nila noong 2023, imbes na ang direksyon nila pataas, naging pababa. Isa pa rin sa best roster ang Sacramento in papers, kaso nga lang hindi nananalo yung papel. Hirap din silang manalo dahil mukhang may sumpa talaga yung team. Dapat ata nilang sunugin yung jersey na Sacktown. Hindi pwedeng basta itago na lang sa aparador.
ang potential landing spot ni Sabonis kung possible siyang mag-request ng trade at yung team na posibleng humabol din sa kanya dahil isa pa rin siya sa best big man sa NBA ngayon na inamin din naman ng mga writer ng Yahoo Sports, hindi mawawala ang Lakers sa listahan. Kung best 2 European player sa isang team, may 4 good years si Sabonis at si Luka. Kung si LeBron ay tatanggap ng mas mababa sa 30 milyon na kontrata kapag nag-decline siya or kung may balak pa siyang maglaro next season. Ang team kasi na posible maghabol kay Sabonis ay yung isang team na win now situation katulad ng Detroit na nasa playoff contention na ngayon. Kapag tinuloy nila na i-improve yung lineup, magiging isa sa best team ulit sila sa East. Saka may bodyguard na si Sabonis kontra kay Draymond, si Stewart. Sila din kasi yung team na merong buffer na 2 to 3 years na hindi kakain ng malaking kontrata lalo na sa tax apron. Si Giannis naman, ang plan A pa rin ng Brooklyn na makuha via trade pagdating ng off-season. Nakikita kasi ng iba mabibitin ulit sa playoffs ang Bucks dahil nga sa nangyari sa isang nilang star, si Damian Lillard. Wala pa naman sa ngayon na interes ang Bucks na i-trade si Giannis. Pero ito yung sinasabi ko kaninang katulad ng kay Morant ngayon na nangyari na rin kay Giannis yung senaryo na itinuturo sa kanya na siya ang reason kung bakit natanggal ang kanyang coach, dinagdagan pa yun ng iba-ibang rumors pero hindi pa rin natinag si Giannis na ma-trade. Kahit ang daming rumors na lumalabas sa kanya, parang sinasakyan na lang ni Giannis. Base kasi doon kung iti-trade man ng Bucks si Giannis hindi sa East kundi sa West kasi malaking problema sa ibang teams kahit sa Bucks kapag napunta sa East team si Giannis unless ang ibigay ng Nets ay maibalik nila yung future ng Bucks na nawala dahil sa kakabuild ng lineup kay Giannis. Meron 3 first round pick ang Nets sa 2025. Kasama na dito yung mga protected. 2 sa 2026, 3 sa 2027, 2 sa 2029. Dun pa lang solve na yung Milwaukee. Hindi ko pa sinama dyan yung 2030 pataas. Hindi ko sigurado kung may mundo pa nun. Meron namang mga natitirang picks ang Bucks kaso meron yung protected at swap sa ibang team. Wala sa kanila ang control. So nasasayang ulit yung prime ni Giannis sa Milwaukee Bucks dahil naubusan na sila ng pang-improve ng lineup. Nakuha naman nila si Kuzma kapalit nga nun si Middleton. Kung meron din lang team sa West na makakapagbigay ng maraming picks sa Milwaukee Bucks na may babalik ang kanilang future at possible hindi rin sila makatanggi, ito yung OKC. Nakadepende na kung ano ang kakalabasan ng season nila, kung makakapasok ba ng finals or hindi. Kung sakaling mabitin ulit siguro ang OKC, dito na nila ipupull yung string na kailangan ni SGA ng isang kalibre na katulad ni Giannis. Dahil ang gusto rin naman ni Giannis ay mapunta sa isang team na mananalo ulit siya ng championship. Ang team na yon sa pagitan ng Nets at nitong OKC, nasa Thunder yung sitwasyon na yon.